Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Wagas at tapat ang pag-ibig niya. Kung matututunan lamang ang mga kaukulan at nanamnamin isa sa buhay, sino nga bang tao pang madidimla ng kaisipan? Sino pang tao ang magdaramdam, dili kaya'y masasakit at masasaktan ng kalooban? Wala ni isa man, sapagkat siyaon ang pawang katotohanan, kapag pumasok na sa puso mo ang Ama, naiiba na ang damdamin. Kapag naghari ang salita niya, binabago ang isipan. Kaya't halina kayo mga mahal ko, kung nais niyong mamuhay ng payapa at masaya, ibigay niyong ganap sa puso niyo ang pagtanggap sa Ama. Ang may pandinig ay nakarinig. Nais ko munang pasalamatan ng mga alagad na nagsikap na makagawa ng mabuti. Nawa po ganun. Kahit hindi sila nagtutungo rito, kung mayroon namang ginagampan ng mas nakakalugod sa Ama, nakakatuwa, nakakagalak, para ka na rin naglingkod sa dakong ito. Sapagkat ang magpasaya ka, mag-aliw ng kapwa mong nalulumbay at magpadama ka ng pagmamahal, ay napakaligaya na. Subalit hindi ko na po tutukuyin at sasabihin, sapagkat hindi naman kailangang ipagyabang yan at ipangalandakan. Kaya congratulations sa mga alagad na gumagawa ng lihim para umaliw at magpagalak ng kapwa nila lang. Lalo't higit yung mga alipin ng kawalan na kung di sila aaliwin at di sila pasasayahin, para na lang sinabi mong wala ka ring totoong pagmamahal sa Diyos. Buhay ba ang Ama? Bilang katauhan, ito po ang dinaratal sapagkat wala pang binabahagi kundi ito. Huwag niyo pong isipin ako'y nagmamagaling o parang malabis sa pangangaral, para kayo ay sakta ng damdamin o dili kaya ay parang ako na lang ang magaling. Kailanman ay hindi ko po kayo sasaktan ng damdamin. Ako'y nagpapasalamat sa mga alagad na hinirang ng Panginoon sa akin at mga may kakayahan na katalinuhan ng mga kaps. Kaya yun po ang pinakikita niya sa akin, na kapag magkaisa kayo, sumusunod sila kahit may katalinuhan sila. Sapagkat hindi ko naman po pababatas at hindi ko naman po pasusunurin yung bilang pangkatao, yung bilang pagtao. Ang ipasusunod lang po at susundin yung bilang sa Panginoon, sapagkat hindi naman po ako naglingkod para mamuno sa tao, kundi ang Diyos ang susundin. Kaya nagpapasalamat po ako sa mga binahagi ng Panginoon sa akin na matatalino, subalit kahit na mayroon silang mungkahi o dili kaya ay mayroon silang mga para sa kanila ay tama, pag tinanong sa Espiritu at ang kanila ay yung hindi dapat ang pangunahin, kundi ang dapat ay pangunahin ay ang Panginoon, sila po mismo ay bumababa. Sila mismo ay sumusunod sa dapat nilang sundin, sapagkat wala tayong dapat sundin sa dakong ito, kundi ang plano ng Diyos. Sapagkat kung bilang tao po ako mamumuno, ay hindi ako mamumuno dahil wala akong karunungan, wala akong kakayahan, wala akong kayamanan. Kaya kahit kailan di po ako mamumuno. At dito pinakita ng Diyos sa akin kung bakit nag-aalab ang lalong araw-araw ay makapaglingkod ako. Sa pinakikita niyang sa kabila ng aking kamangmangan, sa kabila ng aking kahirapan, na wala akong pinasusweldo at binibigay sa aking mga lingkod, naririto po sila para makiisa at patuloy na nakikipagkaisa para sumuporta sa gawain natin, para makita ko kung paano sila manggagawang totoo at nakikipagkaisa para mapaunlad, mapalago
Bakit po? Salamat sa iyo anak na Raquel at sa mga IT team na nakita na po nila ang kaparaanan kung paano muli mapanood ng live sa YouTube ang gawain ito. Kaya marami nang nagsabi na nagpapasalamat sapagkat iyaon ng kanilang mga kinagagalak. Sino po ako? Hindi ko po ito binabahagi para magmagaling sa sarili. Tandaan po ninyo, hindi na ako maglilingkod kung ako'y para lamang magmagaling. Kaya kung sakali man po at mayroong mga minimensahe na palagay nyo ay ako'y nagmamagaling o nagpapasikat, hindi po. Kaya hinanapan ko po ng kaparaanan lahat ng mga sinasabi. At hiniling ko sa Panginoon, ipabatid nyo po. Ituro nyo po ngayon kung ano po yung mga sinasabi mo nang hindi po ako magkaroon ng kalisyaan sapagkat ayaw ko pong maparusahan mo balang araw. Nakakatakot pong mangaral na sinasabi mo yung mga inaaral mo na hindi mo naman nagagawa, hahatulan ka ng Diyos. Nakakatakot po. Kaya ako, hinihiling ko lagi sa Panginoon, yung mga inaaral na ibigin mo ang kapwa mo, ay totoo ko nang nagagawa. Sapagkat nakakatakot. Hindi po tayo makapaglilingkod ng ganito araw-araw kung wala tayong pag-ibig sa Diyos. Kung wala tayong pag-ibig sa kapwa natin. Pag po kayo magagalit sa sasabihin ko, ano po? Nakikita niyo po akong pangit, nakikita niyo po akong pandak, maselan po ako sa buhay ko. Kaya kung sa dating pagkatao ko, ay hindi po ako haharap sa mga pasyente, hindi po ako harap sa mga may sakit, maselan po ang sikmura ko, hindi ko kaya yung umaamoy, hindi ko kaya po yung, kaya nga ako po ay maselan na sinasabi ko, pero mahirap lang ako. Hindi po ako mayaman, hindi po rin ako mayaman na may kakayahan o dili kaya ay high standard of living ang aking kinagisnan, mahirap lang po. Ano pong magagawa ko gano'n ang aking sikmura? Kaya nga ng panahon na ako po ay hindi ganito, totoong-totoo po, tataas ko kamay ko, hindi po ako nagugas ng puwit ng anak ko. Ayan po ang aking magulang at ang kabiyak ng puso ko kapag po siya nandyan. Nung pong nanganganak pa ako bilang tao noon, ito po ang binabahagi, kaya ako po naibabahagi, sapagkat wala po ako maibibigay sa inyo, kundi yung binalabas nito eh. Ang sabi po kasi, bahagi ko po ng karampot, ano po, pero hindi ko alam kung hanggang saan naabutin. Nung pong panahon ako'y nanganganak pa, pag bumili po ng mga, yung cotton po, ang kabiyak ng puso ko, yung mga family. Eh, sabi po ng aking inda, ano, nagpapabili ka na naman eh, kalalaki ka ng binili. Eh, hindi niya alam, hindi ko naman ninuhugasan yung anak ko talaga. Bulak po ang pinangaano ko na tubig na maligamgam. Yun po ang inaano ko. Eh, nung makita po niya, ay, kaaksayado mo naman, ako na, bakit ko hugasan ka akong puwit ng anak ko, kabaho-baho ng tain niya. Sabi ko, kaarte mo naman, anak mo, babahuan mo. Nagsusuka nga ka ako Hindi ko naman po sinasadya yun. Kasi nga po, talagang mayroon po tayong ganong ugali. Nagsisikmura po tayo, di po ba? At salamat sa Panginoon. Mula po nang naglingkod ako, unang pagsubok ng Diyos sa akin, suka nga lang po, nasusuka na rin ako noon unang pagsubok po sa akin, pasyente, hinaplos, sumuka po mismo sa aking harapan. Diyos ko, alangan naman gaganyan ako, alangan gaganyan ako. Pumikit po ako. Ama, Diyos ko, wag mo pong pahintulot na magbilang tawa ko. Gusto ko pong gumaling ang bahatang ito. Ginamit mo po ako para sa Kanya. Patibayin mo po ang aking sikmura. Yun po ang kauna-unahang binigay sa akin ng Diyos na talagang doon ko nakita na kaya ko po. Sapagkat yung espiritu ng kapuspusan, yun po ang magpapagaling at yung pananalig. Salamat sa pananalig na binahagi ngayon. Totoong-totoo po na dapat ay mabuksan ito sa inyo upang sa gayon, kayo po ay manalig ng tapat sa Diyos. Sapagkat hindi po tayo makakatanggap ng totoo kung di natin totoong pananaligan ng Diyos. At hindi po kami makapaglilingkod kung di kami nananalig sa Diyos na nagbibigay ng pagtitiwala sa amin. Ano po yung pangalawa? May pinahipan po siyang mata sa akin. Apakabaho! Ay, Diyos ko, malapit na ako masuka. Sabi, gumanyan muna ako. Kunwari, kala niya ako'y nananalangin. Pero hindi niya alam. Ama, pigilin niyo po ang aking sikmura.
Sabi ko, ba't po gano'n ang mata niya? Pati po ba mata may mabaho? Sabi ko, pasubali ko anak, nabubulok na yung mata niyan. Sabi niya sa akin, doon niya pinapatid sa akin na, pa-opera mo man ekayan, hindi na ekayan maaayos, lalo ka lang mabubulag. Wala pong pagkabula. Pina-opera po nung tao na yon, nabulag po siya. Sa halip na may nakikita pang karampot, nung pina-opera po niya nabulag. Doon ako ngayon namangha. Paano ko yung sinasabi? Paano yun lumalabas at paano nagiging totoo? Alam niyo po, hindi naman ako maniniwala sa Diyos, ang Diyos ang pinaglilingkuran ko kung wala siyang pinakita sa akin. At hindi naman po ako magbabatang ganito kung di siya pinaglilingkuran ko. Hindi po. Kaya kailangan pong magtiwala tayo. Hindi naman po ako maaaring magyabang sa inyo araw-araw na lang isisiwalat ko yung kadakilaan ng Diyos sa buhay ko para naman pong ako'y nagtatalumpati at nangungumersel sa inyo. Hindi naman po ako doon itinalaga ng Diyos sa pagkukomersyal. Itinalaga po niya ako para gamitin. Kaya kapag kahang mga halimbawa po, dalikom itong mga ito, mga alagad na sila, may karunungan na. At tuturuan pa nila ako. Para ano? Para ano? At pinamuno pa nila ako. Kung sila ang magtuturo sa akin. Abay, hindi na lang po ako mamumuno at patuturo na lang ako sa kanila. Magagaling pa pala sila sa akin, di po ba? Kaya po dyan yung nakikita, yung totoong tumanggap at hindi. Yung nagpapailalim at hindi. Sapagkat, natutunan mo sa Espiritu at siya yung naging kasamahan na pinamuno sa iyo. Doon mo nakita, doon mo natutunan at pagkatapos sasabihin mo karampot na binahagi sa iyo ng Diyos para po namang hindi yata tama ayon. Aminin po natin sa sarili. Ako po, nagkaroon po ako ng talino, hindi akin sarili ito. Hindi ko po sarili ito. Kaya kung mayroon man po akong binabahagi sa inyo, huwag po kayo sa akin magpasalamat. Sa Diyos. Huwag po kayo sa akin tumingin. Sa Diyos. Tingnan nyo yung magandang ginagawa niya at tingnan ninyo yung nababahagi niya sa inyo. Itataas ko ang kamay ko, hindi ko kailangan ng parangal nyo. Mas maganda po kung totoo yung pinananaligan at pinaniniwala ng Diyos, ako rin po igagalang ninyo. Doon mo makikita yung naka-espiritong totoo. Iginagalang niya yung kapwa niya. Hindi po yung porket mahirap magsalita. Ayoko pong magsalita. Kaya nga, kapag batas ng tao ang pinairal mo, marami kang tatanggalin. Subalit batas ng Diyos ang kailangan natin sundin. Kaya ako po hindi nagtitiwalag. Kahit na napakarami na pagkakamali, hindi ko tinitiwalag. Sapagkat ang Diyos lang may karapatan yan. Ngayon, hindi ko sinusunod yung may offense. Sapagkat ang nagbibigay offense ay tao lang. Ngunit ang Diyos nagbibigay pagkakataon. Lagi kang bibigyan pagkakataon at pamamaraan kung paano kanya gagawing bago at mabuti. Kaya naman, wala po tayong pinababatas dito na pag hindi ka nakapasok ng 10 araw, wala ka na rito. Hindi po pwede yun. Kaya tayo po, ang sinusunod natin, ang tuntunin ng Panginoon. At kahit hindi po kayo nagpupunta rito araw-araw, may naririnig po ba kayong sinisita ko? Mga lingkod, tagasunod, hindi ko karapatang sitahin. Kaya po, ang gagawin ko lang, kung ano pinag-aata sa akin, at kung ano ang ata sa akin. At wala na akong magagawa pa maliban doon sa bahagi lang sa akin ng Diyos dahil ako'y tinalagan niya dito hindi para magsuri ng magsuri para kung ano ang gagawin ko bilang tao, kundi manaliksik sa katotohanan. At nasaliksik ko po ang katotohanan na napakabuti, na napakaganda, kaya ayaw ko nang mawalay sa katotohanan. Mga minamahal na kapatid kay Kristo at sa Ama, nawa po, magnamnam na lang kayo. Huwag niyong isipin na siguro may nagkwento sa kanya o binahagi yung ganito.
Ba't teka, napapatamaan ako nun. Huwag niyo pong iniisip ang pinatatamaan kayo. Huwag niyo ring iisipin na kayo'y pinarurunggitan. Sapagkat kapag ganyan ang mentalidad niyo, hindi po kayo magbabago. Hindi kayo magbabago kahit kailan kapag mayroong kayong binibigyang masamang kaisipan sa banal na pahayag. Kaya ito po, babasahin ko ang lahat. Nang sa gayon po, maunawaan ninyo. Sabi ko nga, sana po, lahat ng mga ngaral, binabasa lahat yan. At nauunawaan. Para nang sa gayon, hindi nila pinapalipit ang istorya ng katotohanan. Kapag naunawaan mo ang batas ng Diyos, hindi naman niya batas na pinasusunod sa iyo. Ang mali kundi, ibigin mo lang siya, magkatakot ka lang siya, makasusunod ka na. Yan ang pawang katotohanan, mga minamahal. At kapag nasa inyo na ang paghahari ng Panginoon, ang banal na Espiritu, alam nyo, hindi nyo na nababalayan. Bakit mahal nyo yung kapwa nyo? Hindi nyo namamalayan, ba't nahahabag kayo sa kapwa nyo? Hindi nyo namamalayan, ba't nagbabago kayo? At kapag totoong nagbago na kayo, tinanggap nyo sa puso nyo ang Panginoon, hindi nyo naisipin kahit anong sabihin sa inyo ng kapwa nyo, nagmamagaling kayo. Naaawa kayo sa kapwa nyo na nag-iisip na hindi maganda sa inyo. At naaawa kayo sa mga magaling na ayaw tumanggap ng pangaral. Ang Diyos naman po ay hindi naman nagagalit na nangangaral paalala lang lagi. Laging nagpapaalala. Pag hindi na po kayo pinaalalahanan ng Panginoon, ibig sabihin ay huwag ka nang maghanap sa Kanya dahil hindi Kanya pakikinggan. Kaya laging may paalala po siya. Paalala ng paalala, paalala ng paalala. Kaya sa unang aklat ni Juan, mga anak ng Diyos, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon tayo'y mga anak ng Diyos. Ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam nating sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya. Sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Kaya't ang sinumang may pag-asa sa Kanya ay magpapakalinis. Tulad ni Kristo, siya'y malinis. Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Nalalaman ninyong naparito si Kristo upang pawiin ang ating kasalanan at siya'y walang kasalanan. Ang pananatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy na pagkakasala. Uulitin, ang nananatili sa Kanya ay hindi nananatili sa pagkakasala. At hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sino mang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita ni nakakakilala sa Kanya. Mga anak, huwag kayong padaya kanino man. Ang sino mang gumagawa ng matuwid ay matuwid, katulad ni Kristo. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng Diablo. Sapagkat sa simula pa'y gumagawa na ng kasalanan ng Diablo. At naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang gawa ng Diablo. Ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat siya'y may bagong buhay na galing sa Diyos. At siyamang ang Diyos ang ama niya, hindi siya maaring magpatuloy sa pagkakasala. Dito makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng Diablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng matuwid at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Ito ang aral na narinig na ninyo sa simula pa. Mag-ibigan tayo. Huwag tayong tumulad kay Cain, siya'y anak ng Diablo. Pinatay niya ang kanyang kapatid. Bakit? Sapagkat masasama ang kanyang gawa, ngunit matutuwid ang gawa ng kanyang kapatid.
Yan ang katotohanan. Magnilay kayo. Kaya mga kapatid, huwag kayong magtaka kung kinapuputan kayo ng sanlibutan. Nalalaman nating lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan sapagkat iniibig natin ang mga kapatid. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Mamamatay tao ang napupuot sa kanyang kapatid. At nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. Dito natin makikilalang tunay na pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay dahil sa atin. Dapat din nating ialay ang ating buhay dahil sa mga kapatid. Kapag makita mo ang sino mang may kaya sa buhay, kapag nakita ng sino mang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at hindi niya ito tinulungan, paano niya masasabing siya umiibig sa Diyos? Mga anak, huwag kayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika. Mga anak, huwag kayong magsalita sa pamamagitan lamang o huwag kayong umiibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita ninyo ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Mga minamahal, yan ang pawang katotohanan. Paano mararamdaman ang totoo kung wala pa nga doon sa puso mo ang totoo? Kaya upang madama mo yaon, totoo mong naramdaman, nandyan siya sa'yo. At kapag wala pa siya sa'yo, hindi ka totoong magbabago. Mapangatwiran ka pa, mapagdahilan ka. Ano ba ang tunay na paglilingkod? Paano ba makikita ang tunay na paglilingkod? Ang totoo niyan, kung tunay kayong mga lingkod ng Ama, magkakaisa nga ang bawat isa. Nagkakaunawaan sapagkat may pag-ibig sila sa isa't isa. Kaya naman, kapag nag-usap-usap sila, walang ibang pinag-uusapan kundi kung papaano magkakaisa sa mabuting layunin ng Ama. At wala na silang pakialam sa mga salitang pangsanlibutan, kaya nga kinapuputan nyo ng sanlibutan. Subalit kung hindi pa ninyo kinapuputan ng sanlibutan at kaisa pa kayo ng sanlibutan, hindi pa kayo anak ng Diyos. Kaya yung mga anak ng Diyos hindi naunawaan ng mga makasanlibutan. Nagagalit sila. Kinagagalit nila yung mga sinasabi nila parang kung sinong magaling eka yan, nagmamalinis, nagmamapuri. Suriin ng Ama, sila ang gayon. Sapagkat hindi nila matanggap. Habang nangangatwiran ka pa, habang pinangangatwiranan mo pa ang Ama, totoong-totoo pagkatao ka pa niyan. Subalit kapag nasusuri mo na ang tama at mabuting mga aral at salita, at sa puso mo tumatagos na't nanunuot na ito, damang-dama mo na ang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo, kaya ikaw mismo magsasabing mahirap talaga ang di makasunod sa Kanya. Kaya't huwag niyong sayangin ang pagsunod niyo. Huwag niyong sayangin ang pagiging kapiling niyo sa Espiritu Santo. Lalo't higit ang mga napili na pinagtiwalaan ng Ama. Kaya pinili sila at napili sila, naniniwala ang Ama na makakaisa niya at pinagiging isa niya upang ang Espiritu niyang mabuti ang mabahagi sa kanila. Kaya kung napili ka at hindi mo pinapaging dapat na ang pagpili sa iyo'y pinahalagahan mo, para ka lamang tumanggap na isang tinapay. At pagkatapos mong kinain, nabusog ka at nalimutan mo nagbigay. Para ka lamang tumanggap ng salapi, nang gamitin mo ay malimutan mo na ang nagbigay sa iyo. Para ka lamang nagtanggap ng isang bagay nung ikay may kaarawan. Nang magpasalamat ka sa nagbigay, di mo na siya naalala. Ang pagbibigay at pagkakaloob ng Ama, pinahahalagahan ito sa puso ng bawat isa. At pinakikita kung paano ang totoong pag-ibig niya. Binabahagi mo sa kapwa mo. Paano mo binabahagi ito? Ang hanapan mo ng hanapan ng kapwa mo? Na kung anong ginawa mo, gagantihan ka? Hindi. Mas mainam yung nakakagawa ka sa kapwa mo na hindi ka nagantihan at ang Ama gumaganti at iba gaganti sa'yo. Sapagkat
Kapag ginantihan ka ng kapwa mo, ano pang hihintayin mong ganti sa Ama? Subalit yung walang naiganti sa'yo at binigay mo ng bukal sa puso mo at may pag-ibig ito, tunay ng Ama ang mararamdaman mong gaganting mabuti sa puso mo, nag-aaliw at nagpapagalak siya. Anong silbi ng pag-aaral kung walang matututunan? At kung may natutunan naman ay hindi sinasabuhay, walang kapangyarihang dadaloy sa iyong gawa at salita kapag hindi mo sinabuhay ang banal na aral ng Ama. Kaya huwag maging bingit, magpapaking-pakingan, magbibingi-bingihan sa katotohanan. Malaki ang pananagutan ng mga hinirang kung hindi nila isinabuhay ang kalooban ng Ama. Kaya't kung papaano ang pag-aalam nila sa una, na tuwang-tuwa damang-damang Ama, namamatay dahil hindi na siya ang sinusunod nila nang malaman nilang mahirap palang sumunod. Hindi mahirap kung totoo na ang pagtanggap. Hindi mahirap kung totoo na ang pag-ibig. Hindi mahirap kung bukal sa puso. Mahirap lamang kung hindi mo pa maisuko. Ngunit kapag sinuko mo, magaan, madali, at maalwan. Mga minamahal, napakahirap unawain ng banal na aral kapag hindi ka totoo natatanggap. Subalit napakasarap unawain at napakasarap tanggapin kung nawawawaan mo't natatanggap ng puso mo. Kaya, ito ang espiritong mula sa Diyos at mula sa Antikristo. Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan agad ang bawat nagsasabing sumasa kanilang espiritu. Sa halip, ay subukan muna ninyo upang malaman kung mula sa Diyos ang espiritong sumasa kanila. Sapagkat marami ng bulaang propeta ang lumilitaw sa sanlibutan. Ito ang pagkakakilanlan kung sino ang kinaroroonan ng Espiritu ng Diyos. Ang nagpapahayag na si Kristo Jesus ay naging tao ang siyang kinaroroonan ng Espiritu mula sa Diyos. Subalit ang hindi nagpapahayag ng gayon tungkol kay Jesus ay hindi kinaroroonan ng Espiritong banal sa Diyos. Nagmula ang Espiritu ng Antikristo ang nasa kanya, nasabi na, sa inyong ito'y darating at ngayon nga ay nasa sanlibutan na. Mga anak, kayo sa Diyos at pinagtagumpayan ninyo ang mga bulaang propeta. Sapagkat ang Espiritong nasa inyo ay makapangyarihan kaysa Espiritong nasa mga makasanlibutan. Sila'y sa sanlibutan, kaya't mula sa sanlibutan ang tinuturo nila. At nakikinig sa kanilang sanlibutan. Ngunit tayo sa Diyos, ang sino mang kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa atin. Ngunit hindi makikinig sa atin ang sino mang hindi sa Diyos. Sa ganito nga natin nakikilala ang Espiritu ng katotohanan at ang Espiritu ng kamalian. Kaya nga ine-emphasize na mabuti sa banal na libro na ito, ang Espiritu ng kabanalan at kabutihan, capital E. Ang Espiritong masama at Espiritong mandaraya, small letter E. Kaya dyan mo makikita ang nagtataglay ng totoong Espiritu. Sapagkat hindi niya alam ang katotohanan. Kaya ang nagtataglay din ng totoong Espiritu, capital A, ang Ama. At ang Ama sa lupa, small letter A. Diyan sinusukat at sinusuri ng Espiritu sa kapwa-Espiritu. At pagkatapos kapag itinuturo ka, tinatamaan ka siya, sabihin mo'y mali. Mga mahal, walang magaling na tao. Walang nagmamagaling na tao na magpapagaling at magagaling-galingan. Kaya lahat ng nagtataglay ng Espiritong banal, nasa kababaan. Nagpapakababa silang lubos. Mali na nga yung kapwa nila. Magmamaang-maangan pa silang hindi nila alam. Bakit? Sapagkat ayaw nilang magkasala. At nararamdaman ng banal na Espiritu kung tumatanggap yung inaaralan. Sapagkat wala namang magtataglay ng banal na Espiritu na hayop.
Kaya kung ang banal na espiritu na tinuturuan ay tao at nagtuturo sa tao, ang tunay na nagpapasakop at tunay na tumatanggap, nararamdaman niya yun sa puso niya at nakikilala niya yung anak niya. Walang pinagkaiba sa isang ina. Nararamdaman niya yung kanyang anak dahil ang pusod nila ay magkadugtong. Kaya yung anak niyang sumasalungat sa kanya, damang-dama niya. Yung anak niyang hindi tumatanggap sa kanya, damang-dama niya. Yung anak niyang tuwang-tuwa at lugod na lugod, mahal na mahal siya, damang-dama niya rin. Subalit, ang anak na mabuti, hindi lumalaban sa magulang. Hindi nangangatwiran, kundi kapag taglay mo ng ang espiritu magtuturo sa ina mo. Dahil taglay mo ang espiritu, ngunit hindi mo aabusuhin. Dahil ba taglay mo ang espiritu? Nasa pagkatao ka na, ang ina mo, dahil ginagalang ka, isusunod ka ng susunod sa iyong pagkatao. Mali. Dapat alamin mo rin na nung nasa espiritu ka, na binahaginan ka ng ama, ang iyong ina na sumusunod sa iyo dahil ginagalang ka, nang nasa pagkatao ka, alamin mo ang dapat mong paggalang naman sa ina mong gumagalang sa iyo bilang magulang. Subalit, may mga anak na hindi alam ang kasaysayan ng magulang, ang pagmamahal ng magulang. Mga minamahal, sino pa ang pamumunuan ng ama at tunay na mamumuno kung ang mga pinamumunuan niya'y siya rin ang tuturuan? Wala na. At yan ang naganap sa isang Jesucristo. Ang lahat ng kapanalig at kasama ng Kristo at nakarinig at nakadama sa Kanya, sumunod sa Kanya. Subalit yung mga hindi nakarinig at hindi nakaunawa at nagpapalagay na sila ang tama, tumalilis, iniwanan siya. Ngunit naisalarawan ng katotohanan at napakita ang katotohanan sa bandang huli kung sino ang totoo, ang nagmamagaling o ang totoong anak ng Diyos, Ama. Buhay bang Ama? Mga minamahal, kaya sa dakong ito, hindi kayo sasakupin, kundi ang Ama ang dapat sumakop sa inyo. Hindi kayo tuturuan at aaralan, kundi ang Espiritu ang mag-aaral at magtuturo sa inyo sa katauhan kung totoo kayong naniniwala at tumatanggap sa katauhang ginagamit. At paano mapapatutuhan ang totoo kang tumatanggap at nagtitiwala? Mayroon kang paggalang. At kung totoo ka nang nagbago at totoo nang may pag-ibig ang puso mo, kaya mong sabihin ng mahal mo ang kapwa mo. Kaya takot ka lang magsalita at hindi mo kayang sabihin ang mahal mong kapwa mo kung di mo pa sigurado sa puso mo. Subalit kapag sigurado ka na at totoo nang may pag-ibig ka, kahit kanino kaya mong sabihin, mahal kita. At yan ang pawang katotohanan. Mga minamahal, paano magpapang-abot ang hindi magkalapat? Paano magtutugma ang hindi magkalapat? Kaya kailangan maglapat muna kayo para magtugma at magtapat. Mga mahal, hindi pinapalipit ang banal na salita. Ito'y hinahayag, ito'y inuulat. At ang tama ang pag-iisip at totoo ang damdamin, nararamdaman sa puso, bububukal, nabubuhay. Sapagkat alam ng Ama ang salita niya at salita lamang ng pagkatao. Hindi maaring dayain ang banal na salita niya na inuugnay niya at binibigyang pag-uulat at pahayag. Kaya kilala niya ang mga anak niya sa pananalita. Sapagkat sa damdamin doon bumabalong ito para mabigkas mo ang totoo at tapat sa puso mo. Hindi sa isip na ginagamit para ang bibig mo ay magbigkas. Kaya ang Ama at ang Anak nagkaisa sa iisang Espiritu
Kaya kapag hindi ka na maunawaan ng kapwa mo, ikaw ngayon na nagkaroon na ng karunungan, diyan ka ngayon makikibaka. Yan ngayon ang pinakikibakahan mo. Ngunit dahil alam mo ang Ama ang nagbigay sa iyo, hindi ka pa rin natatakot sa pakikibaka mong ito nang dahil alam mo, ikay walang kaalaman at karunungan at ang pinakikipaglaban mo ay siya, kaya siya ang kasama mo sa bawat gampanin na tinutupad mo. Kaya naman, kung 10 ang mga kasama mo, hambing sa daliring 10 ito, nararamdaman mo ang nagpapakababa, nararamdaman mo ang nagpapakataas, nakikita mo ang sumusuko, nakikita mo ang palalo, nakikita mo ang huwad, nakikita mo ang tumatanggap at ang marunong tumanggap, kumilala at ang hindi. Sapagkat ang gumawa ng daliring ito, ang siyang nakasusuri sa daliri at nakababatid kung ano ang angkop nilang gamit. At yan ang Espiritu na iuulat niya ang kanyang nilikha. Kaya kapag pinantayan mo at pilit mong hinabol ang hindi mo kapantay, nalilisya ka. Ngunit, ang nasa taas naman, na nasa katotohanan, pilit binababaan ang mga nasa mababa upang paabot siya. Hindi siya tataas ng tataas para pahabol ang mabababa. Yun ang totoong lingkod. At yan ang totoong lingkod. Bababa siya para maabot siya ng nasa baba. Hindi dahil nasa taas ka, pahahabol ka para makilalang mataas ka. Bababa ka para magpakababa ka upang makita nila ang baba na mababa mong kalooban. Kaya binigay ng Ama ang magpapakababa at nang ibinaba, pinakita kung sino ang Amang pinakikilala. Kaya kung may taglay ka at totoo ka, kahit ano pa ang antas na kalalagayan mo sa buhay, hindi ka pagagalang. Tulad ng Kristo, ibinaba ang kapangyarihan na taglay mula sa Ama, iniwan ang luklukan, iniwan ang kaharian. Kaya ikaw din na lingkod ng Ama, hindi mo mamasdan kung sino ka't ano ka, kundi ang gagawin mo, ang inaata sa'yo at ang tuntunin ng nag-ata sa'yo, kahit ano ang sabihin ng kapwa mo, iyon ang susundin mo. At ang kapwa mo kaisa, at nagkakaisa kayo, hindi pa imbabaw ang pagkilala sa'yo, hindi pa kunwari ang pagmamahal sa'yo, nagkakatono kayo. Sapagkat damang-dama ninyo ang bawat isang pag-ibig nyo. Damang-dama nyo ang bawat isang pakikipagtapatan nyo. Damang-dama nyo ang bawat isang pakikiisa nyo. Damang-dama nyo kung paano nagmamahalan kayo. Maliwanag ang istorya. Kaya, ang makasanlibutan, hindi maunawaan ang espiritu ng katotohanan. Maliban kung naririto ka pa sa lupa, tinanggap mo na ang katotohanan, ibababa mo ang sarili mo. Ngunit kung ugaling tao ka pa, pakikilala mo, pakikita mo sa kapwa mo kung ano ka at sino ka, na dapat sundin dahil ikaw ang mayroon, ikaw ang may talino, ikaw ang may kakayahan. Hindi! Pababa ka. Ibababa mo ang sarili mo para pakita mo na ang Ama'y gayon sa inyo. Bakit di nyo mawawaan ang totoo? Paano nyo nasasabing totoo kayo? Paano nyo nasasabing maka-Diyos Ama kayo? At ang nasa katotohanan,
nararamdaman ang nagpapakatotoo. Kaya minamahal ang kapwa kaisa at nagmamahalan sila at dinadamayan nila para lalong umunlad at lumago ang nais ng Ama at layunin niyang gumanda, bumuti ang sanlibutan. Kaya kung tapat at totoo lahat ang lingkod, yan ang magaganap. Huwag hamakin ang kahinaan ng kapwa, kundi kung ikaw ang may kakayahan, pakita mo, bumaba ka! Ibaba mo ang sarili mo at sabihin mo, huwag kang mahiya sa akin. Ako'y kasama mo. Mahirap ka man at mangmang, kaisa mo ako. Yan ang pag-ibig ng Ama. Yan ang Ama. Ngunit di niyo maunawaan, sapagkat di kayo gayon. Subalit kung gayon kayo, mawawawaan niyo ako at mararamdaman. Tama ng kapaimbabawan, tugot na kasinungalingan, hahatulan ng lahat ng nilalang. Tandaan niyo yaan, walang makaliligtas sa paghatol ng Ama, mabuti at masama, ayon sa kanyang gawa, sa kaibuturan ng puso niya, doon siya hahatol. Sa kaibuturan ng isip nila, doon siya huhusga. Hindi sa salita, hindi sa pagbibigay, kundi sa totoong damdamin ng tao, doon hahatol at huhusga yaong Ama ko na pinakikilala sa inyo, na Ama ninyo at Ama ng lahat ng tao, at kailan may di madadaya ang Espiritu Santo. Kaya huwag niyong lilinlangin tao, may wakas lahat ang buhay niyo. Ngunit at pasubali, ang nililinlang niyo'y hindi magwawakas, kaya't hindi mapadadaya kahit kaninong tao, at di na marapat mandaya pa, sapagkat hahatulan sa takda ito. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Mapalad pa ang mga mangmang na totoo na walang alam, hindi sila hahatulan sapagkat wala silang karunungan. Subalit ang mga natuto at nagmaang-maangan at di tinupad ang kalooban ng Amang pinagsisigawan, yaon ang katotohanan, tatakda ng Ama ang paglilinis at hahatulan ang di dapat sa Kanya'y tumupad. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, ganang pagkatao, di naman niya pinili ito. Ganang katauhan, di niya ginusto ito. Ganang nagpagamit lamang sa akin tao. Wala siyang kaalaman sa binibigkas ko. Wala siyang karunungan sa mga hinayag ko. Subalit akong naghayag sa inyo, patotohanan ko sa takdang araw at panahon sa inyong lahat dito sa mundo. Pagkalipas ng buhay nyo, nakatawang lupang pahiram, at hahatulan ang inyong kaluluwa, doon nyo na masasabi, ngunit di nyo na masasabi. Noon nyo na masasambit, ngunit di nyo na masasambit, tulad ng isang mayaman na niloko at minaltrato wika ng tao, ngunit sa wika ko, hinamak si Lazaro. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal
ko kayo. Anong silbi ng gawain ito? Isasarado ko na mismo kung magkakamali ang gagamitin ko. Sapagkat iniuulat ko ang tama't tumpak upang ihayag ang marapat, upang kayo'y magsigaling sa isip at damdamin, upang kayo'y mga buhay ang pag-ibig na marapat buhayin, upang kayo'y maging ganap sa pag-asa at huwag mamatay ang ligaya, at patuloy na araw-araw at gabi man, payapa kayong mahihimlay. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, kanya-kanyang kaloob ang binahagi kanino man. Subalit, ang taong katulad ng isang guro at ang kanyang estudyante, katulad ni Jose Rizal, siyang pinakaunang nakatuklas ng paggagamot sa mata. Subalit, sa mga nakakilala ngayon at natutong manggamot na doktor, nahahayag pa ba ang pangalan ni Jose Rizal? Hindi na. Subalit ang isang Jesucristo, hindi man nahayag ang ginawa't na mabuti sa panahong buhay sa inyo, magpahanggang ngayon nahahayag ang pangalan ng dahil ibang tao, iba ang Espiritu. At yan ang katotohanan, mga tao. Kinalimutan man ng tao ang pinagmulan na totoo kung paano natuto tulad ni Jose Rizal. Subalit, ang Kristo't Ama, ang totoo sa kanila, mga anak sa lupang ito, ay dililimot magpakailanman. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, hindi ako mabalasik, ni hindi ako nagagalit, ngunit aking marapat, matwid kong isambit, matikas kong itindig, salita kong matuwid, upang sa isip ng tao'y managos hanggang loob. Mahal na mahal ko kayo. Suriin nyo ngayon kung ganang katauhan, yaong nagbigkas sa inyong harapan. At bulay-bulayin nyo kung may katotohanan kayo. Puso ninyong mga masasama, bubuti nga ito. Kaya't ang damdamin nyo'y masasaayos din. Magagalak matutuwa kayo kapag may pag-ibig na kayo. Mahal na mahal ko kayo. Kapag nabuhay ng pag-ibig nyo tao, araw-araw at gabi man, maliligayahan kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Subalit, kung may hangganan ang pakikitungo nyo sa kapwa nyo, at may hangganan ang pagbibigay at pagmamahal nyo, hahangganan din kayo ng Ama kung ano ang sa inyo na ginagawa sa kapwa-tao. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Lahat ng iniulat pangkabuuang daigdigan na marapat ikalat, hindi sa isang pahayag, tao lamang ang tatamaan na isang katauhan. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat po ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Ay, naku po. Alam niyo po, nung una akong dinadaluyan, natatakot po ako sa Diyos eh. Lalo na pag napapakinggan ko po yung ni-record.
Ay, Diyos ko, Panginoon, ba't naman po ganun? Galit po ba kayo? Totoo po yun. Hanggang sa haba pa lang nangungusap siya at parang palagay mo'y galit, makinig ka. Sapagkat dumadagundong talagang boses niya. Totoong-totoo po, dumadagundong ang boses ng Diyos. Naririnig hanggang sa ibayong dagat at kalaliman, pati isda'y nakikinig. Totoo po yan. Ang Diyos kapag nangusap, dinig na dinig ng mga isda sa dagat. Kaya mga isda man, na pagsasabihan niyang, dumuon kayo sa dakong yon, doon kayo magsidami. Kaya nga kung minsan, mayroong manging isda na walang nakukuha sa gayon, at mayroong manging isda, ang daming nakuha doon, di ba? Alalahanin niyo ang istorya ng Kristo. Maghapon na sila, hanggang gabi hagis ng hagis. Walang makuha. Nung kumilos ang kapangyarihan ng Diyos na taglay ng Kristo, isang hagis lamang, punong-puno mga lambat, di na magkandadala. Sa makatwid, pati isda na pangungusapan, ikaw tao, di ka makausap? Buhay bang Ama? Anong kwenta ng tinig niya? Anong kwenta ng tenga mo? Pag may sakit kay daing ka ng daing, di mo naman kilala dinadaingan. Kilalanin mo muna ang dadaingan mo para maramdaman mo siya. Kaya dito sa dakong ito, pinakikilala muna siya. At kapag nakilala niyo siya, di man kayo ginagamot, magaling na kayo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Sapagkat ang nakapagpapagaling sa inyo, yung pandama ninyong nadama siya, yung pagkilala ninyong nakilala siya, yung naunawaan niyong salita niya, kaya na-relax kayo. Ba't teka nakalpante ako? Ba't teka nakalmante ako? Ba't sumaya ang puso ko? Yun yun! Kinalmante niya ang puso mo, inalis yung takot at bagagbag mo. Kinalmante niya ang damdamin mo, inalis yung galit at put mo. Kinalmante niya ang puso mo at damdamin mo, inalis ang inggit at selos mo. Kaya, nabuhay ang pag-ibig. Patayin! Nakita nyo? Mamamatay tao ang napupuot sa kanyang kapatid. Hindi lang kapatid mo sa laman, kapatid mo rin sa Ama. Eh, kung wala kang alam mahalin, kundi kapatid mo sa laman, at ang kapatid mo sa Ama, hindi mo kilala at hindi mo kinikilala at hindi mo minamahal, huwad ka! Buhay ba ang Diyos? Sapagkat, dapat mahalin mo rin ang kapatid mo sa Espiritu. Sapagkat kapag ang Espiritu ang nagpadama sa iyo, mas higit pa sa pag-ibig sa katawan at laman. Kaya, yung mga magkakapatid sa Espiritu na nagmamahalan, matimbang pa ang pagmamahalan nila sa magkakapatid na walang unawaan, na nag-iinggitan, nagseselosan sa kayamanan ng magulang, nagtatalo't naglalaban-laban at nag-aagawan. Kaya daig pa ng mga magkakapatid sa Espiritu, nagpaparayaan, nagbibigayan, naghahandugan, nag-iibigan ng totoo, hindi bibig lamang ito. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Oh, maliwanag na ba sa inyo ang istorya ng katotohanan ng Diyos na totoo? Nawawaan nyo na baga ang nakatala at nilalaman ng banal na Bibliang tinatawag at binabasa nyo? Huwag lamang kayong tagapakinig, tagasunod din kayo. Huwag lamang kayong tagasunod, tagatupad din kayo. Huwag lamang tagatupad lang kayo, tagamahal din kayo, tagapagmahal, sapagkat kayo'y pinangasiwaan ng Ama upang magmahalan, hindi magbuklod-buklod at magkampi-kampi, kundi para magkaisa na buklod sa iisa. Buhay ba ang Ama? Kaya, paano mong maunawaan ito? Kung hindi ka naman totoo sa Espiritu Santo, small letter E ang Espiritu mo.
Kailangan capital letter E. Capital letter E ang taglayin mo. Mataas na antas ng Espiritu Santo, hindi mababang Espiritong mandaraya ang nasa sayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? At si Constancia, hindi siyang nagbukas at nagbasa muna sa Biblia para ituro ko yung capital E, kundi ako mismong nagdatal sa kanya. Lakihan mo, Constancia, sapagkat iba ako sa espiritu ng daya at mandaraya. Siya ang magpapatotoo, sapagkat siya nagtatala. Binuksan ba sa Biblia muna bago pinalakihan sa iyo ang capital E? Hindi. Yan ang patotoo na ang tinatala ay hindi tao ang nagtatala. Binuksan ba muna sa Biblia para sabing capital A? Hindi. Sapagkat ang nagtuturo, yaong nagtatala, at ang nagtatala, ang tagaturo. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, walang dapat magyabangan at magpagalingan. Hindi dapat maglamangan ang magkakapatid sa isang ama lamang, kundi dapat magkaisa, magmahalan at magbigayan upang sa pagkakaisang pagbibigayan at pagbubuklod sa iisang katotohanan, ang bawat nakakarinig at nakakakita sa kanilang maganda halimbawa na aakit din ang damdamin para sa kanila ay magmahal din. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, ang may pandinig ay nakarinig. Tandaan ninyo, kamaon nyo man bisig na napakalakas, maaring pahinain ang amat ni isang daliri, di nyo madakot. Yan ang patotoo niya. Kaya niyang palakasin at pahinain ang parting bahagi ng katawan nyo. Sa makatwid, kaya niyang palakasin ang espiritu at kaya niyang pahinain. Paano ka namang ang espiritu kung totoo ka? Hindi hihina ang espiritu sa'yo kapag totoo ka. So, balit kung huwad ka at nangangatwiran ka lang, pahina ng pahina ang sayong espiritu, hindi mo namamalayan. Sapagkat kung paano binigay ito sa'yo, nang hindi mo alam na nadama at mo't pinadama sa'yo, binabawi yan ang di mo namamalayan. Yun ang patotoo niyan sa damdamin mo mararamdaman. Wala ka nang maapuhak, hindi mo na maramdaman. Ba't ganito? Kaya lugmo ka na. Sasabihin mo, ay Diyos ko, ba't di ako makatulog? Ay Diyos ko, ba't ganito? Naisip mo yung ganun mo, iiyak ka na. So, balit kapag nasa kataasan at antas ka ng mabuting espiritu, alam mo na nga mamaya, mumurahin ka ng nagkautang-utang ka sa Kanya eh. Ang kababahang loob at pagkukumbaba mo't inaasahan mo ang Diyos mo'y nandyan. May magagawa siya at alam mo hindi ka pababayaan sapagkat hindi ka mandarayang nilalang. So, balit kung loko-loko ka at nanloloko ka ng kapwa mo, ba't ka papatagin ng Diyos mo? Mga minamahal, ayon din sa gawa, ayon sa ginagawa. Asahan nyo ang Ama nyo, napapatagin kayo at mamahalin kayo. Kung kayo'y sumusunod sa Kanya, maliwanag ang nakatala. Sumunod kayo sa Kanya, at di siya mahirap sundan. Magaan siyang tuparin, magaan siyang kasama. Hindi siya mabigat dalhin. Ikaw ang kanyang dadalhin. Kaya isasadyad kanya kung saan ka paroroon at tutungong dambana ng puso mo para makinig sa kanya at pakinggan mo siya na madama mo at damhin mo siya. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ang isang artista bago humarap sa pelikula, nagagawa siya at kameray, naroroon na. Magre-rehearsal muna yan. Pati posture niya at paggalaw. Pati pagngiti niya at pananalita. So, balit ang nasa banal na espiritu,
Hindi mo na kailangan kung anong anyo mo, kung ano ang itsura mo, at pananalita at bibig mo, sapagkat ginagamit lang ang bibig mong bumubuka. O tao, ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko, kaya't walang sakit ang utak, di nabubugbog ang utak sa pagriribisa at pagbahagi ng kung ano-anong salita. Hindi niya minimemorya at di na kailangang memoryahin sapagkat walang makapagmimemorya sa banal na salita. Maliban matalino ka nga at ang katalinuhan mo sa lupa, ang tataglagin mo, memoryahin mo man ito, hindi mo nga matatala lahat sa isip mo. Kaya isang araw nagkaroon ka ng sakit, blanko lahat natandaan mo. Dahil hindi na tinala ng ama mo, walang saysay sa buhay mo. Ginawa mo lang istoryang pakikipagpaligsahan, ginawa mo lang istoryang pakikipagtagisan, ngunit ang katotohanan wala kang alam, kaya di mo nasasabuhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. O Ama, sa pagtuturan mong matapat, tao'y makikinabang naganap. Sa paghahayag mo ng dapat, taong tumanggap ay mamumulat. Sa pagmamahal mong wagas, ang sayo'y tumanggap ay matutuwa, masisiyahan at liligaya, puso'y mag-uumapaw sa galak. Yaw na nga ang sa tuwin ay batid mo, na nasisilayan mo sa mundo, kaya't ang sumusunod sa'yo, inaaliw mong totoo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ay, buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Ay, o sige nga po, palitan niyo muna ako. Kung gusto ninyo, baka sakali po eh. Alam niyo po, kung ang pagbabahagi po ng Espiritu Santo, kung nababaybay ninyo, iba-iba eh. Ano po? May binigyan ng karunungan sa panggagamot, pangangaral, gumawa ng hiwaga, gumawa ng himala, pagbabahagi ng kanyang kabuhayan na dito nagmumula sa puso. Isang espiritu ang tumutupad niyan na kapag siyang nasa sayo, nagagawa mong lahat ito. Kapalad po ng nasa iyo lahat, ano? Pero meron kayang taong nasa kanya lahat? Wala po. Ang Diyos lang ang meron ng lahat. Kaya walang perpektong tao. Ang Diyos lang ang perpekto. Kaya kung ano yung binahagi sa atin, mahalin na po natin at pasalamatan, pahalagahan. Kaya binahaginan kayo ng buhay, pahalagahan nyo yan. Binahaginan kayo ng lakas, pahalagahan nyo yan. Binahaginan kayo ng isip, gamitin sa mabuti yan. Huwag niyong gagamitin sa kawalan ng kung ano-anong kasamaan. Baka isang araw, sa iyong kakaisip na masama, aru, kinawawat, kawawa ka. Dahil sa Ama, ang sa iyo'y nalimot na. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Ay, galit po ba kayo? Sa totoo lang, pagkatapos kong naglingkod dito, abay, wala na po. Iniisip na ano-ano eh. Kasarap talaga. Buhay ba ang Diyos? Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama.
Alam kong diringgin kayo ng Ama, pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan, mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama, pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan, mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama, pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan, mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama, pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan, mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama, pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan, mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama, pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan,
mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan. Tandaan ninyo, dumanas ka man ng hirap, siguradong may nakalaang ginhawa. Sapagkat walang buong panahong hirap na lang ang ibibigay sa'yo. Dumanas ka man ng magkasakit, may bibigang kagalingan, may bibigay kang kakamtan na kagalingan. Sapagkat hindi buong panahon, may sakit ka na lang. Dumanas ka ng mga pinagdaraanan mong problema, hindi buong panahon, problema na lang. Ititighaw ka rin ng Ama. Lagi niyong tatandaan yan, sapagkat hindi ka binuhay sa mundong ito para pahirap at pasakitan ka na lamang ng Ama mo, kundi para pakilala siya at makilala mo siya. Ang pinagdaraanan mo ay itighaw, isadyad ka. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, manalig kayo. Sinong magsasabi nito sa inyo? Hayop? Sinong mag-uulat nito sa inyo? Puno? Sinong mananalita sa inyo? Isda? Hindi. Tao. Kaya gagamitin ng kapwa-tao nyo. At nagkatawang tao ang binaba upang mawangi sa tao at makisalamuha at makiisa sa tao upang patotohanan ng Ama, gayon niya kabahal ang tao. O tao, ang may pandinig ay nakarinig. Kaya tama ng pagmamatigas ng loob, tama ng pangangatwira ng isip, sapagkat sumusuko ang katawan at nagwawakas ang buhay, mainam na iwakas at pawiin ang buhay na nakasukong tuwiran at Ama magbibigay ng buhay na walang hanggan. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. O Ama, tuwirang ikaw ang kilalanin lamang. Walang mahirap na para iulat mo ang tama at tumpak sa kanila. Subalit wika mo nga, mapuro lang isip ng tao, sarado ito't malayo sa'yo, kaya't inilapit mo't ibinaba ang maghahasa upang tumalim at magliwanag ang nadidimlan, makamtan ang sa iyo. Kaya't nilalagak ko silang lahat sa iyo at ganap na pinagkakatiwala ang espiritu ko sa katauhan ng binahaginan mong babaeng pandakat lampa, patapangin mo pang higit siya. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Ay, kay buti ng Ama. Masaya po ba kayo? Masakit pa ba kayo? Ay, may kulang ba sa inyo? Yan ang gamot mo. Sapagkat kapag ginusto ng Ama, hindi ka ba maihi? Pag kumilos siya, maiihi ka. Hindi ka ba matae? Eh, sino ba may hawak ng bituka mo? Kung hindi kayang pagalingin at paandarin ng tao, siya magpapaandar, siya ang magpapagaling. Kaya, kilalanin mo siya para mapaandar na yung bahaging hindi umaandar at mapagaling ang hindi mapagaling. Buhay ba ang Diyos? Ang
Ang sasakyan nangangailangan ng mekaniko. Ang eroplano nangangailangan ng piloto. Ang mga driver, iba-ibang hinahawakan. May truck, may tricycle, may bisikleta. Saan ka? Di bali na sa bisikleta, papadyak-padyak na lang. Di ba ga? Ang tao kasi, kaya nahirapang tumanggap. Gusto agad mataas. Magsimula ka muna sa isang baitang at iakyat mo ang iyong paa. Huwag kang titigil hanggang makakyat ka, hanggang makataas-taas ka na. At kung nakikita mo na yung mataas, sabihin mo, ayoko pa doon. At ibababa ka, ibababa ka. Kaya po kung tseng, ba't ibababa pa? Eh, nandun na nga ako sa taas. Sapagkat, baka makalimot ka kapag nasa taas ka na. Kaya ulit-ulitin sa'yo ng Ama, nasa taas ka man anak, huwag mo nga lalahanin ang taas, lagi mang magbaba at ibababa pa rin kita nang maabot mo ang kataas-taasan na hindi ka man magmithi niyan, ibibigay ko sa'yo. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Bingibae ka ako, inulit-ulit na namang buhay ang Ama. Baka sakaling sa paulit-ulit na yan makuleli ka at mabuhay na sa puso mo. Alam mo buhay ang Ama, pero sa puso mo ipatay pa siya. Kailangan mabuhay na. Buhay ba ang Ama? Sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan, pagarian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagala kayo inyong kamtan, magalak kayong lubusan, liwanag ay manahan, unawa ninyo ay patuloy mithing, lumawak at humaba. Nang sa gayon, nang matalos ninyo ang kalooban ng Ama at madama ninyong mahal na mahal kayo at matuto kayong magmahal na totoo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ay, buhay ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? May bukas pa sa inyong buhay. Huwag damdamin ang dinaranas. Patuloy manalig ang Ama. Dulot sa lahat ng kanyang mga anak, ligaya at di lumbay, saya at di sakit, galak at di hirap at hinanakit. Kaya't hanapin nang siya'y masumpungan, damhit at buhayin niyong lubos sa puso niyo at kamtin niyong marapat pag-ibig niya sa inyong lahat. Kayong ganap na anak niya ang tatanggap. Magliwanag, mabubuksan kayong lahat. Sa Kanya ay tatanggap at di nalilimot. Kakamtin nyo ang liwanag, susundan nyo siyang ganap, tatahak kayo sa daan niyang matwid. Kaya't halina, tuntunin nyong ganap ang daan ng katotohanan ng inyong buhay. At kayo't liligaya, sisigla at sasaya, kaya-aya na damdamin ay madarama ang may pandinig.
nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Tayo na, may bukas pa. May mission po. Kaya, masaya ba kayo? Purihin ang Ama.